Inside, Kai Soto, quick turn, yes. Kai has improved on that. It's guaranteed. Kai Soto, ang NBA na ang susunod na idodomina pagkatapos niyang mapatunayan na siya ang pinakamagaling sa Japan B-League. Ibang klase kasi ang pagdudumina ni Kai. Kahit hindi siya ang mayroong pinakamahabang minutos sa Yokohama, yet nakuha pa rin niya mag-top score sa mga games na hindi naman siya ang focal point sa opensa ng Yokohama. Yet sa last 3 games ay naka 20 points per game average pa rin ang ating idol. Kahit natalo ang Yokohama, it will not deny the fact na dominating at very impressive performance ang ginawa ni Kai. At mukhang labis na tumitindi ang pisikalan at lalong tumatapang si Kai, and it shows sa kanyang mga laro. At ngayong hindi na makakapasok ang Yokohama sa playoffs at maiilang games na lang ang nalalabin ni Kai this season sa Japan B-League, at looking forward na siya sa NBA Summer League at sa paglalaro sa Gilas para sa Olympic Qualifying Tournament. At dapat ay ipagpatuloy ni Kai ang kanyang Kaiju mentality na kung saan ang isusunod niyang idumina ay ang NBA. Well, hindi ito malayo dahil based sa experience ni Kai ay nakapaglaro na siya against all kinds of competition. Nakapaglaro na siya sa USNCAA level competition nung naglaro pa siya sa The Skills Factory, and he dominated the competition against all American players na ka-age group niya. Nakapaglaro na rin siya with and against top NBA picks nung nasa Team Ignite pa siya. 2 beses na rin nakapaglaro si Kai sa World Cup, una sa youth team na kung saan he dominated the competition, at sa FIBA World Cup dito sa Pilipinas na kung saan he played hurt, yet maganda pa rin ang kanyang nilaro sa last 2 games ng Gilas. Nakapaglaro na rin si Kai sa kilalang most physical league in the world, ang NBL Australia, na kung saan hindi siya sumuko and he showed some semblance of greatness. At hindi pa yan. Currently ay sa Japan B-League si Kai nagdodomina, na kung si Kai mismo ang ating tatanungin, ay ang Japan ang pinaka-physical sa lahat. Nandyan pa ang kanyang NBA Summer League experience, na kung saan sa kanyang debut ay maganda rin ang kanyang pinakita. At wala nang mas lalaki pa sa laro ni Kai sa isang preseason game ng Adelaide 36ers versus Phoenix Suns, na kung saan napakaganda rin ang kanyang nilaro against a legit NBA championship caliber team. So in other words, ay hinog na si Kai para sa pinakamataas na antas ng basketball sa buong mundo, ang NBA. At napaka-fulfilling isipin na kahit wala pa si Kai sa NBA, pero alam na natin at nakikita na natin sa ating dalawang mga mata kung paano niya dinominate ang Japan B-League. At kitang-kita na ang kanyang development. Ito kasi ang palaging hinahanap ng lahat kay Kai, ang maglaro siya according sa mataas na expectations. At umabot rin tayo ngayon sa panahon na mas lalo tayong proud sa mga ginagawa ni Kai, at hindi na lahat about potential. So ano nga ba ang ibig sabihin nito? Isa lang, it means na hinog na si Kai sa level of competition sa NBA. Skills-wise, ay wala ka nang hahanapin pa sa kanya. Kaya this summer ay ang pinakamalaking pagsubok ni Kai kung talagang handa na ba siya sa NBA. Ang paglalaro niya sa NBA Summer League at sa Olympic Qualifying Tournament, na kung saan kapag mag-dominate si Kai, ay ito na ang magiging hudyat na pati sa NBA ay pwedeng i-dominate ni Kai. At sa NBA naman, Phoenix Suns versus Minnesota Timberwolves. Salpukan na. Wala pang NBA playoffs, pero nag-iinit na ang mga teams. At yan ang nangyari sa larong ito. First quarter, pumukol agad itong si Kevin Durant over Anthony Edwards para sa unang puntos ng Suns. At Anthony Edwards on the drive to Plumlee sa gilid for 3. What a good shot! Karl Anthony Towns, tira ng tres sa Paul. At sagot naman itong si Bradley Beal ng pull-up jumper. Pero sa kabilang court, Rudy Gobert attacking the basket, easy layup. At Jaden McDaniels, pumwesto sa gilid for an open 3. Sagot naman itong si Bradley Beal ng 3-pointer. At Anthony Edwards down the lane, walang-wala ang depensa ng Suns dito. Pero sagot naman ng tres ang Suns galing kay Grayson Allen, 3-pointers at the corner.
At Ant-Man umatake, flits it up, ilista mo na. Pero kahit anong gawing puntos ng Wolves, baon pa rin sila. Laging may panapat kasi itong Phoenix Suns. At Bradley Beal, pasimpleng tira ng tres. Binibo niya ang crowd dito at nangalahati lang ang puntos dito ng Wolves, 22-44. Baon ng 22 points ang Wolves. End of the first quarter. Second quarter, Bol nakawala sa depensa, reverse dunk. And what's an alley-oop dunk ni Rudy Gobert? Up top! Sinundan naman ito ni Plumlee for 3. At Mason Plumlee again, attacking the basket, walang takot, at and one play pa. Pero di papayag ang Suns nang ganun-ganun lang. Great pass ni Booker to Bol for a two-handed jam. What's an easy clutch? At dito, nagawan ng bola si Beal ni Naz Reid. Pero nagawan ulit ni Booker itong si Naz Reid for an easy layup. Kumamada pa rin sa opensa itong Timberwolves, pero sagot naman ng Suns, kaya baon pa rin ang Wolves. Conley, to the rim for... End of the second quarter, 66-53, lamang pa rin ng 13 points ang Suns. Third quarter na, lumalaban pa rin ang Wolves, pero may panagot naman ang Suns, at sinundan pa ng tres sa gilid ni KD. At dito, Rudy Gobert, under the ring, na ipasok pa at and one play pa. And what's an alley-oop dunk ni Gobert? What's a connection to Mason Plumlee? At Rudy Gobert again, isang putback galing sa mitis na tira ni Karl Anthony Towns. Nag-iinit na dito si Gobert, pero bawi naman itong sikat ng isang three-pointers. He goes down. Thaddeus Young. Gobert, a little step through and got the lay. Lalong nag-iinit dito ang laro. Todo kayod pa rin sa opensa ang Wolves. End of the third quarter, 99-78. Lamang pa rin ng 21 points ang Suns. Fourth quarter, lalong naghasik sa opensa ang Suns. Pero Naz Reid for a fast break, isang layup. Naibaba pa dito ng 11 points ang kalamangan ng Suns. Pero Grayson Allen, down the lane, nakasungkit pa ng foul at and one play pa. Sagot naman itong si Rudy Gobert ng power two-handed jam. At siya na dito ang leading scorer ng Wolves. Di rin pahuli si KD sa isang layup jumper. Pero kahit anong basket ng Wolves, baon pa rin sila at di na nakabawi pa. At sa huli, panalo ang Phoenix Suns 125-106, talo ang Minnesota Timberwolves.